Ng Metro! Si Representative Percy Sendanya, makakasama ho natin mula sa Akbayan. Representative, good afternoon. Live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyoman Lourdes po ito. Hello, Lourdes. Magandang hapon. Thank you for having me again. At magandang hapon sa mga tagapakinig natin ng Pulso ng Metro. Alam niyo po, karangala ba kasama ho namin kayo? Ano na ho ba yung sandali po? Naguguluhan na kami. Hindi na ho namin nasusubaybayan eh. Etong investigasyon na ginagawa ng ICI. Paano ho ba namin ito makikita ng eksakto sa oras, Representative? Alam mo, Lourdes, talaga namang kahit ako, hindi rin natin alam exactly ano yung nangyayari. Kaya nga sabi natin, diba, nangyari ang lahat ng mga kaguluhan ito, yung mga korupsyon, kasi hindi transparent yung BICAM, hindi transparent yung implementation, pati ba naman dito sa investigation, hindi pa rin transparent. Kaya nanabagan tayo ng greater transparency para dito sa investigation ng ICI. Para yung mga ganitong tanong, hindi natin tinatanong sa isa't isa, dapat ICI na ang nagbubukas sa taong bayan. Kasi sa taong bayan na ninakawan ng bilyong-bilyong sa korupsyon, dapat karapatan nila na makita at mapanood yung investigasyon na gaganap. Ito ho ba'y na-request na po ninyo o ng mga ilang mambabatas na sana may coverage sa social media yung investigation proceedings ng ICI? Ito naman ay na-communicate na natin repeatedly kahit doon sa ating panukalang batas, di ba? Sinabi natin hindi sasapat yung executive order na nilabas ni Pangulong Marcos. Kinakailangan ng isang body created by law para mas may kapangyarihan at mas may ngipin. Kasama dito kasi kapag ito ay created by law, ibig sabihin hindi ito creation lang ng presidente. Creation ito ng ating legislative body na pwede mag-demand ngayon ng full transparency from this commission. Pero even without that, tingin ko dapat ma-realize ng ICI na sa dami na nangyayari sa tindi ng galit ng taong bayan, sa laki ng pinag-uusapan nating halaga, abay minimum na dapat napapanood ng bawat isa kung ano nangyayari para din magkaroon ng kumpiyansa ang ating mga kababayan sa investigasyon na nagaganap. Bakit daw po hindi pwedeng on the spot na i-coverage yan sa mga social media, Representative? May tinatago po ba? Hindi natin alam, no? I don't want to speak on their behalf. Pero sa dulo, dapat malinaw sa atin na ang function natin other than investigation ay tiyakin ang transparency. Kasi minimum yan for processes like this. Parang sabi nga ng mga bagets, basic yan. At basic na dapat updated ang taong bayan. Ano po ang inyong komento na yung isa po sa hinihiling ng maraming Filipino na maging parte ng ICI nagbitiw? Ako, siyempre tayo din ay talagang nabahala, nag-worry doon sa resignation ni Mayor Benji Magalong. No? At yung incoming na magpapalit kay Mayor Benji Magalong, meron ding big shoes to fill, ang sabi ko nga. Oo. May issue rin. Kung may issue, bakit tinanggap din po ni Pangulong Marcos? Hindi, what I mean is may big shoes to fill. Okay. Malaking sapatos na kinakailangan isuot. Kasi di ba, malaki ang credibility talaga ni Mayor Benji. Lang na isang advocate. So talaga, mataas ang expectation natin doon sa papalit kay Mayor Benji. At sana yung papalit sa kanya would also be open to our call for transparency. Okay, huli na lamang po, Representative. May aasahan po ba kami dito? Huwag nating susukuan itong prosesong ito. Patuloy tayong mga lampag at manawagan, hindi lamang sa ICI, kundi mas lalo sa Malacanang, na bigyan ng instruction ng ICI to make their hearings transparent para ang taong bayan na ninakawan, alam kung ano nangyayaring investigasyon para mapanagot ang mga nagnakaw sa kanila. Representative Sendanya, maraming salamat. Mabuhay po ang Akbayan. Good afternoon. Salamat, Lourdes. Mga kasama si Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List. Matagal na raw pala nilang ni-request na kung pwede po maging transparent yung pagdinig ng ICI. Yung investigation, mga pagtatanong kay Architect 1, Engineer 1. Sorry, wag daw palang gamitin yung Architect. Naisira na raw yung kanilang reputation. Engineer 1, Engineer 2. O kaya kay Contractor 1, 2, 3. So mukhang kasi ang sa ICI parang baka raw makaapekto, no? May mga malalim silang investigation na ginagawa. Honestly, sa mga nakikinig sa atin,
Hindi ko rin alam kung ano yung takbo ng pag-iisip ni Pangulo Marcos. Kung totoo ba talaga itong kanyang style sa ICI, no? Kung talagang gusto talaga niyang malaman yung katotohanan sa usapin po ng flood control. Kasi, di ba, tinan mo may question ka pala kay Mayor Magalong, pinaiimbestigahan din pala si Mayor Magalong. I mean, parang alam mo yung isang taong may magandang image sa publiko, parang si Pangulo Marcos yung sumisira, di ba? So, syempre si Magalong, sandali, teka, nilagay mo ko dito, pinagkakatiwalaan mo ko, yung pala, duda ka sa akin, di mag-resign na lang ako. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan ang tiwala ni Pangulong Marcos kay Vince Dizon. Siya na lang yun naiiwan eh. DCXL. Dating DPWH